Sabi nito, if we have been united with Him, saan? Sa dalawang bagay. Ano po ang nakita nyo rito sa verse nito? Okay. Nakita nyo yung importance ng death and resurrection. Kaya actually, yan talaga ang gospel. Without doubt. Yung iba, kita nyo bakit ko to parang kinukonvince ko kayo na yan ang gospel. Kasi even mga Christian, hindi nila alam kung ano yung specific na gospel. Nakukuha niyo po? Kahit na Christian na, pag tinanong mo anong gospel, napaka-broad ng kanilang sasabihin. Okay? Napakalawak ng kanilang sasabihin. Parang ang daming paligoy-ligoy na sasabihin. At sa dami na yun, at sa haba na yun, minsan sa haba na yun, hindi pa rin niya na-touch yung specific, okay, kung ano ang gospel. Pero, ang tunay talagang gospel ay yung death ng ating Panginoong Jesucristo at yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Paulit-ulit niyo na po ito naririnig sa akin at pakinggan niyo po, hindi ako magsasawang sabihin yun. Why? Kasi ito ang gospel. At ang gospel ay dapat tong i-proclaim sa lahat ng tao at dapat paulit-ulit nilang naririnig para mas maging more clear and clearer sa kanila. Okay? Kaya hindi po ako magsasawa at naway, hindi kayo magsawang marinig yun. Okay? Actually, may narinig ako ganyang salita yung hindi ako nagsasawang sabihin yon. Naririnig ko yun, excuse me lang po i-edit naman natin yung mga bagay na dapat edit. Pero naalala ko lang kayo, parang gusto ko lang, no? Yung sinabi niya, hindi ako magsasawang banggitin. Actually, nababanggit niya yun madalas sa time ng offering. Okay? Sa offering. Na hindi ako nagsasawang banggitin sa inyo. Yung regarding sa offering. Basta connected sa offering. Ako, ang binabanggit ko sa inyo, huwag niyo ma-misinterpret. Basta, ang binabanggit ko sa inyo, hindi ako magsasawang banggitin ang Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo ay kaligtasan. Okay? Amen po ba? Amen. Sa Tagalog ng Ebanghelyo, ito ay tinatawag rin na mabuting balita. Ito ay kaligtasan natin. Aanuhin mo ang yaman, aanuhin mo ang lahat ng relihiyon kung hindi naman naligtas yung ating kaluluwa or yung ating espiritu. Bakit yan ang naging Ebanghelyo? Pakinggan niyo po ang kanyang kamatayan ay para bayaran ang ating kasalanan. Kasalanan ang problema, pero pag nabayaran na yung ating kasalanan, nasolusyonan na ang problema. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya siya'y namatay para bayaran ang ating kasalanan. Pero kung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, pakinggan niyo po at hindi nag-resurrect, at hindi nabuhay muli, nasa ilalim pa rin tayo ng kasalanan. Bakit? Ganito lang po kasimple. Binayaran niya ang ating kasalanan, magkakasala pa rin ulit tayo, so kailangan merong uling mamatay at magbayad. Pero nung binayaran niya ang ating kasalanan, muli siyang nabuhay at siya ay umakyat sa langit sa harapan ng ating Diyos Ama, dala-dala niya pa rin ang kanyang dugo. Okay? At yung dugo niya is eternal dahil yun ay walang bangis ng dungis ng karumihan o ng kasalanan, at yun ay dugo ng anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya hindi po yun katulad natin. Kaya yun po ay nakasulat yun sa scripture, yung dugo niya ay inano niya po sa harapan ng Ama, nakabayaran ng ating kasalanan, at yun ay patuloy. Okay? Para sa lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. So, hindi niya na kailangan mamatay. Once and for all na po yun. Amen po ba? Amen. So, kailangan niya mag-resurrect. Hindi pwedeng hindi. So, nakasulat sa scripture, pag hindi siya nag-resurrect, okay, tayo ay nasa ilalim muli na kasalanan pa rin, at yung ating faith ay magiging futile, means magiging walang saysay. Kasi,
hindi niya natapos ang kabuuan. Okay? So, akala ng maraming tao ang dapat ganapin lang ng ating Panginoong Kristo ay mamatay para sa ating kasalanan. Hindi. Kailangan niyang muling mabuhay. Kailangan kumpleto yon. And by the grace of God, muli po bang nabuhay ang ating Panginoong Kristo? Palakpakan natin. And that is our blessed hope. Amen. Yung pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo is our blessed hope. Kaya kompleto. So, narinig nyo na, death and resurrection. So, yan ang gospel. Pero ang sabi rito, kailangan natin maging united with Him in a death like His. So, tanong. Ito, mahalagang tanong po to, ha? Sa mga lahat po ng nakikinig at interesado. Paano tayo magiging united kay Christ sa Kanyang kamatayan at magiging united o maging kaisa o maging kasama o kaisa sa kamatayan ni Jesus? Paano po ba? Yan ang mahalagang tanong. Kasi maraming pwedeng pumasok sa isip nyo eh. Merong mga pumapasok sa isip nila, paano ba namatay si Jesus? Sagot naman po, namatay ba siya ng magaang, maginhawa? Namatay siya ng mahirap. Tama po ba? So, parang iniisip natin, para maging united tayo kay Kristo, kailangan yung ating kamatayan parang katulad sa Kanya na mayroong kahirapan. Pero hindi po talaga ganon. Okay? Kaya ka pwede kayong ma-mislead. Okay? Kung hindi magiging malalim, no? Tama po yung sinabi po ni Kagawad, kung hindi ako nagkakamali, siya yung narinig ko. Magiging united tayo kay Christ, okay, through sa Kanyang kamatayan through believing, and that is synonyms sa Bible. Synonyms po talaga yun sa Bible. Ang tunay na maging united tayo sa Kanyang kamatayan ay dapat tayo ay tunay na naniwala. Okay? Tunay na nanampalataya. Okay? Sa ginawa ni Jesus na siya ay namatay para bayaran ng ating kasalanan. So, pag sinampalatayaan mo na si Jesus ay namatay para bayaran ng iyong kasalanan, spiritually, sabi niyo po, spiritually, ikaw ay naging united kay Christ sa Kanyang kamatayan. So, hindi po physically na naging united ka sa Kanyang kamatayan. Okay? Kasi pag yun ay physically, dapat physical ang application. Tama? Okay? Kung siya ay napako, dapat napako ka rin. Kaya maraming iba, nagpapapako. Pero hindi ganon. Nakuha niyo po yung point? Okay? Kung siya ay namatay, dapat mamatay rin tayo. Pero hindi kasi nga physical. Spiritual ang application po. So, sino yung tunay na naging united kay Christ sa Kanyang kamatayan? Sagot po, mga naniwala o sumampalataya. Okay? Yun po ang tunay. Tunay po yun, ha? Pakinggan nyo po. Parang ganito. Paano ba yung sinasabi na tayo ay noon, tayo ay in Adam, noon, right? Totoo po ba yun? Kasi connected tayo kay Adam sa dugo dahil siya ang ating nununo pa rin ng napakalayo dahil sa kanya galing ang tao, lahat ng tao. Paano naman tayo naging in Christ? Paano po? Makikita nyo na magkapareho. Nung sumumpalataya tayo sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo po ay nagkaroon ng relasyon kay Jesus. Tayo po ay napunta o nalipat sa yung na tinatawag na in Christ. So that is true faith or believing sa ginawa ni Jesus Christ na death and resurrection. So, in short, nung tayo naging in Christ, it is the same na we are united sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay spiritually. Okay? Uulitin ko, kahit hindi pa alam ng Christian yon, basta tunay siyang sumampalataya sa death and resurrection ni Jesus Christ, na yung kamatayan ni Jesus ay kabayaran ng Kanyang kasalanan, ang muling pagkabuhay,
ipinapakita na may muling pagkabuhay at kanyang justification, siya ay naging united sa kamatayan ni Jesus kahit hindi pa alam ng Christian na doon pala siya naging, doon pala para maging united siya kay Christ, or tayo pala ay nakasama sa kamatayan ni Kristo kahit hindi niya pa alam, spiritually nangyari na yon. So ganun din, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. Okay. Dito sa resurrection ni Jesus Christ, may dalawang bagay rin na dapat natin i-consider. Madalas na naiisip ng maraming Christian or ng mga iba, nung tayo namatay kasama ni Kristo, pag tayo ay nabuhay, dahil yun ay spiritual, ang iniisip agad nila is bagong buhay. Okay? Bagong buhay. Ang iniisip nila bagong buhay. Pero kailangan yun maintindihan nyo. Magkaiba rin po yun. Alam nyo po ba magkaiba yung new life? Pagkakaroon ng new life, tsaka yung, excuse me po, pero kailangan ko sabihin to, huwag kayong, kailangan maintindihan nyo, yung tinatawag na born again. Okay? Magkaiba po ba yung new life sa born again? Sagot po, meron siyang parang magkalapit, pero totally magkaiba yun. Pag new life, ang iniisip agad, sa pagtatagalugin niyo po yan, ang new life ay bagong buhay. So yan po ang iniisip ng marami. Pag tayo ay lumalapit kay Kristo or napasama sa mga relihiyon, ang iniisip nila dapat meron tayong new. So sa Tagalog, kaya maraming hindi lumalapit kay Kristo agad. Kasi sa totoo lang, sa isang banda, pakinggan nyo ayaw nila magbago yung buhay nila. Kasi hindi pa sila sawa o gusto pa nila yung takbo ng buhay nila. Or ini-enjoy pa nila kung ano yung takbo ng buhay nila. Nakukuha niyo po, ulitin ko, totoo po yun. Kaya maraming ayaw talaga, decided na sila pag lumalapit pa lang about Word of God or ini-invite sa church, ayaw na agad nila. Kasi iisipin nila, babaguhin yung buhay namin, ayaw namin baguhin. Masaya na kami o kontento kami or gusto pa namin enjoy yung ganitong takbo ng buhay namin. And generally, excuse me po, madalas doon is taliwas. Okay, sa salita ng Diyos pa sa kalooban ng Diyos. So, hindi talaga yung bagong buhay ay ito ay resulta. Okay? Na isa sa mga binabanggit ko, ito po ay ayun nga, resulta, byproduct, okay, sa English, resulta na po yun. Resulta yon ng pagiging born again. Born again, ulitin ko, hindi po to religion kasi na-connect na po talaga sa religion. Ang born again, nung ikay sumampalataya kay Kristo, naging united ka sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay, kaya yung pagkabuhay mo, you are new creation, para kang, yun yung doon naging born again. Why? Kasi namatay ka. Nakuha niyo po? Hello? At muling nabuhay. So, born again yon ang tawag doon. Ngayon, dahil sa pagiging born again, natin na merong relasyon, okay, we are united in Christ, magiging resulta ngayon nun, result na yung new life. Nakukuha niyo po? Pakinggan niyo po, hindi rin magkakaroon ng tunay na pagbabago ng buhay hanggang hindi naiintindihan yung lalim ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesus. And that is, kailangan maintindihan nyo na si Jesus ay namatay para sa kasalanan mo, para makasama Kanya sa Kanyang kamatayan. At paniwalaan mo na siya'y nag-resurrect para sa justification mo, para ikaw ay makasama sa Kanyang resurrection. At yun ay nangyari spiritually, paniwalaan, pag pinaniwalaan mo yun, kahit hindi mo naintindihan, nangyari yun spiritually, and meron pang dapat na mangyari na magiging resulta na nga, result na lang. Okay? And that is new life. Okay? Sa death and resurrection. So, explain ko pa to ng konti, pero kailangan ko ng daanan muna to. Yan, yung una. Okay?
Ito yung gospel, ito yung kamatayan and resurrection ni Jesus. Sabi niya, for what I received, I pass on to you as of first importance. Ito po ang pinakauna sa mga lahat ng mahalaga o pinakamahalaga. Kaya siya ang una. Alin po yun? Ito po, that Christ died for our sins. Sino nagsabi? According to the scriptures. Ang scriptures ay salita ng Diyos. Okay? Hiningahan or inspired by God. So means, ito ay mula sa Diyos at galing sa Diyos na totoo na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. At kailangan sampalatayaan ng tao yon. Okay? Yan po ang gospel. Pag sinampalatayaan nyo po yon, makakasama ka united with Him sa kanyang kamatayan. Sumunod, that He was buried. Tama? That He was raised. Yan po yung resurrection. Raised on the third day. Sino nagsabi? According to the scriptures. Means, paraphrase, sino nagsabi? Si God. Ganun po yun, paraphrase yun. Okay? Ito po ay sumusuporta sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yan ang gospel. At ano yung effect ng paniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus? Ganito po. But also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe. So nakikita nyo, i-credit daw ang righteousness. Yan o, i-credit. Pag sinabing i-credit, ilalagay niya lang o ibibigay niya. Okay? Hindi mo pinagtrabahuhan, but i-credit niya lang sa'yo. Okay? Ipagkakaloob niya lang. Sino nagkaloob at sino gumawa? Si God. Okay? Kanino? Sa atin. Alin? Yung righteousness. Paano? Who believe. Okay? Sa Kanya at sa ginawa ni Jesus. Maliwanag po yun, ha? Believe in Him, kay God, at sa ginawa ni Jesus, na alin? Believe in Him, si God yan who? Siya yung tinutukoy na who, si God the Father. Pero, sasampalatayaan mo yung ginawa ni Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus? Raise Jesus Christ from the dead. Sa ginawa ni Jesus. Ito yung ginawa ni Jesus, 25. He was delivered over to death for our sins. At ano pa nangyari? Namatay lang po ba? And raised, and that is resurrection, to life. Para saan? For our justification. So, kailangan po natin sampalatayaan yan. Pag sinampalatayaan nyo po, mangyayari sa inyo yung una. Ito, mangyayari po sa inyo yan. Pag hindi nyo talaga sinampalatayaan, hindi po mangyayari sa inyo. Kahit na magpakahirap kayo hanggang kamatayan physically, sa pagsunod, okay, pagsunod sa gawa, hindi ka magiging united kasi kailangan is by believing or faith. Okay? Yan po yung sabi dyan, who believe. Okay? Yung action nyo ng mga pagsunod ay byproduct na lang po uli yun. Resulta, okay, ng inyong pagsampalataya. Point 1, si Jesus ay namatay. Ayun ang gospel para bayaran ng ating kasalanan. Si Jesus ay muling nabuhay para sa ating justification. Ibig sabihin yun, pagpapawalang sala at para tayo i-declare na matuwid. So ano ang point 1? Paikliin natin pa. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Yan, mas maikli na. So ano point 1? Yan. Okay? So yan yung point 1 ha. Pinaikli ko na. In-explain ko at pinaikli ko. Ang point 1, si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Point 2, sige palakpakan po natin si Lord. Ang ginawa ni Jesus na kamatayan, muling pagkabuhay, okay, ay kaganapan talaga ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, ligtas na talaga tayo. Bakit parang malapit yung sa point 1? Pero bakit kailangan ko i-ano yun? Kailangan ko kasi idiin yun. Alam niyo po bakit?
Kasi meron pa rin naniniwala at ipaglalaban na ang ating kaligtasan ay sa paggawa ng mabuti. Gusto kong i-diin sa inyo, ang paggawa ng mabuti ay byproduct or response ng isang tao na niligtas na ng Diyos, kaya ligtas na. Kaya nga ang point 1, si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. So makikita mo yung ginawa ni Jesus. Yung effect naman sa atin, yun yung point 2, yung kamatayan at muling pagkabuhay ay kaganapan ng ating kaligtasan. Means ligtas na tayo. Lahat ng ating gagawin, hindi para maligtas. Nakukuha niyo po? Kasi kung gagawin nyo pa rin para maligtas, hindi nangyari ng totoo sa inyo yung number 1. Na alin? Hindi nyo talaga tunay na sinampalatayaan na si Jesus ay namatay para bayaran ang lahat ng kasalanan nyo. Kung nabayaran na ang lahat ng kasalanan nyo, past, present, and future, wala na kayong babayaran dahil binayaran na nga ng dugo ni Jesus at hindi nyo kayang bayaran yon. Okay? So, naligtas tayo dahil sa ginawa ni Jesus na kamatayan, siya ang nagbayad. Okay? Kaya ang number 2, dinidiin ko lang. Kaganapan na ng ating kaligtasan yon. Kasi mayroong mga naniniwala, si Jesus namatay para sa kasalanan ko. Si Jesus ay nabuhay, pwedeng ganun, para ma-justified ako, mapawalang sala. Pero kailangan tayong gumawa pa rin ng mabuti. Para alin? Kung tungkol sa kaligtasan, wrong. Okay? Pero kung tungkol sa pasasalamat, or yan ay resulta ng ating pagiging new creation, okay? Or ng pagiging born again, or eto na yung ating tinatawag na new life dahil tayo nakikristo, okay. At totoo yun. Okay? Kaya dinidiin ko lang po na yun ay resulta. Tuloy po natin. Ito, katulad po nito, gusto ko lang muna ipakita. Since then, you have been raised with Christ, tama? Pag sinabing raised, binabanggit natin yung resurrection. So tanong, totoo bang muling nabuhay si Jesus? Yes. Tanong, mamamatay pa ba ulit si Jesus? Yes. Sabihin niyo, sagot po, na malakas? Never. Okay? At ang sabi rito, since then you have been raised with Christ. So ano nangyari? Naniniwala kayo muling nabuhay si Jesus, tama? Yes. Naniniwala ba kayo na muling nabuhay kayo? Or nabuhay kayo kasama niya? Sinabi ba ng verse? Raised with Christ. Okay? Nabuhay kasama ni Kristo. Tanong, kung si Kristo ay hindi na mamamatay, kayo ba ay mamamatay pa spiritually or mai-experience yung tinatawag na eternal death doon sa lake of fire? Hindi, kasi you are raised with Christ. Dinidiin ko lang po yun. Sige po, palakpakan po namin si Lord. Okay? Hindi na po pwedeng mangyari, and that is our point 2. Okay? Nangyari yung kaganapan talaga ng ating kaligtasan. In short, ligtas na talaga tayo. Medyo i-forward natin ng konti para may idea kayo. Paano, pastor? Kung talagang ligtas na nga, dahil naniwala sa death and resurrection ni Jesus. Okay? Paano kung hindi pa nangyayari yung new life sa Kanya? Of course, may mga reason bakit hindi nangyayari yun. Yung new life, baka siya ay immature pa, baby Christian. So, generally, yung dalawa na yon. Magkaiba rin yun, ha? Yung new Christian is bago. Yung immature, actually, yung bago, of course, nakukonsider natin immature pa. Tama? Pero merong matagal na, pero immature pa rin. Okay, so medyo magkaiba na ngayon sila. Ito kasi bago pa, ito matagal, pero pareho silang immature. Okay? So, kaya hindi pa natin more nakikita yung new life sa Kanya. Ano naman magiging resulta nun? Hindi pwede talagang death spiritually at death eternal. Kasi nga na-raise na tayo.
Nabanggit ko na sa inyo yon last week at sa mga nakaraan, at nabanggitin ko ulit sa inyo, hindi maaalis sa atin yung consequence ng lahat ng ginagawa nating mali. So, merong consequence yun. Nakuha po natin? At pag naging maliwanag sa atin yon, okay, kung bakit ayaw natin gumawa ng kasalanan, hindi dahil mapupunta tayo sa impyerno. Okay? Dahil nga nakasama na natin si Kristo, kung hindi ayaw na natin yung ganung buhay. And actually, yun yung totoong taong nakaunawa. Okay? Dahil sa tingin ko mas tama yung motibo. Kasi mali ang motibo na ginagawa mo para maligtas ka. Kasi hindi mo nga kaya iligtas. Ang tamang motibo, Lord, ikaw ang nagligtas sa akin. At itong ginagawa kong mabuti, hindi para maligtas, kasi maling motibo yon. Pinapalitan mo si Jesus yung ginawa niya sa gagawin mo So, ang tama is, ikaw nagligtas sa akin, itong ginagawa ko bilang pasasalamat. Nakukuha niyo yung point? Okay, sana. So, basta rito, since then you have been raised with Christ. Paano naman tayo nakasama sa muling pagkabuhay niya? Paano? Ganun pa rin, mga kapatid. Yung pagsampalataya nyo, hindi lang sa kanyang kamatayan, kundi yung muling pagkabuhay ni Jesus, nakasama ka with Christ sa kanyang muling pagkabuhay. Amen? So, anong to? Spiritual na pangyayari yan sa inyo. Amen? Amen. Spiritual. O, tuloy natin. Nung siya'y muling nabuhay, tingnan nyo, ito, nabanggit ulit, He exerted when He raised Christ from the dead. So, si Jesus ba yung talagang muling nabuhay? Yes. Yan. Nung siya'y namatay at muli siyang nabuhay. Ano nangyari? Tuloy natin. Nung muli siyang nabuhay, ito nangyari. And seated Him. Okay? Sino yung naupo sa Kanya? Si Kristo naupo kasama ni God. Okay? At His right hand. Okay? Kiganyan, God the Father. Saan? Saan po? Okay? In the heavenly realms. Okay? So, nabuhay ba si Kristo? Yes. Nung nabuhay si Kristo, ano nangyari? Naupo siya sa kanan ng Ama. Anong ibig sabihin ng kanyang pag-upo? Okay, maliban sa yung sinasabi nila ang nakaupo kasi nagpapakitang nagpahinga. Okay? Bakit pumapasok yung pahinga? Kasi ginanap ni Jesus lahat nung siya'y pumunta rito. Okay? Kaya siya'y muling nabuhay, umakyat sa langit at naupo. Maliban doon sa nagpahinga, ibig sabihin siya'y naupo na naghahari. Okay? Na nasa gitna sino? Yung Ama. Siya ay nasaan? Nasa kanan. So, diyan ay maliwanag na si Jesus ay muling nabuhay, umakyat sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama na nagro-rule, na nagre-reign. Nakukuha niyo po? Okay. At bago ko bitawan yan, alalahanin niyo lang that we have been raised. Yung na-raise si Christ naman ay naupo. Tama? Ano kaya nangyari sa atin? Nung tayo ay nakasama sa kamatayan at nakasama sa kanyang muling pagkabuhay, at yun ay spiritual na pangyayari through faith or through believing, ano nangyari? Nakasama tayo sa muling pagkabuhay niya, tingnan niya, kasama rin tayong uupo at magre-reign. May nakasulat? Okay, tingnan niyo po. Ephesians 2:6. And God raised us up with Christ and seated us. Maliwanag? Sobrang liwanag? Si God ba ay nag-raise? Si Jesus Christ ba ay nag-raise? Tayo ba ay nabuhay rin uli? Si Kristo ba ay naupo? May supporting verse? Kanina, di ba? At maliwanag tayo rin naupo, tayo ay naupo kasama niya in the heavenly realms in Christ Jesus. Ano pinapakita ko?
ganap ang kaligtasan natin. Ibig sabihin, spiritual talaga to kasi physically or actual, hindi pa nangyayari to. Nakaupo na ba kayo sa heaven ngayon? Kasama ni Kristo? Hindi pa. Pero yan ang mangyayari sa destiny nyo yan. Yan na ang mangyayari sa inyo. Dahil sumampalataya kayo sa kanyang kamatayan, kaya naging united na kayo sa kanyang kamatayan muling pagkabuhay. At kung paano nabuhay si Kristo, nabuhay rin tayo. At paano siya naupo, ganun din sa atin, uupo din tayo. Actually, yun na talaga ang mangyayari. Inihintay lang natin yung kaganapan. Amen. Nakuha niyo po? Amen. So, ganap po ba ang kaligtasan niyo? Palakpakan natin si Lord. Salamat sa Panginoon. Okay? Sa iba, ayaw nila yung ganitong teaching. Kasi iisipin nila, parang tinotolerate ko ang mga member ko daw na mamuhay sa kasalanan kasi sinasabi ko, ligtas na. So dahil ligtas na, kaya kahit ano nilang gawin nila, na gusto nila, ay gagawin nila, total ligtas na. Pero hindi nila naiintindihan ng kabuuan. Baka kung titignan nyo, baka nandoon yun sa point 3 na. Okay? Pinakita ko lang yung ginawa ni Kristo, yung effect sa atin, at magiging resulta sa buhay natin. Okay? Yung effect spiritually, tsaka yung resulta sa actual na pamumuhay natin. So dito maliwanag na tayo, God raised us up with Christ. So tayo nag-resurrect kasama ni Kristo, and seated us with Him, ni Christ, saan? In the heavenly realms in Christ Jesus. Tuloy. Verse 6. Saan tayo nagsimula? Verse 5. So, verse 6. So, yun ay mga supporting lang yung ibang verse doon. Tuloy natin. Sakto na. Sabi ko, pag naririnig nila yung ganung mensahe, ano papasok ulit? Parang ini-encourage ko kayo, parang kinukonsinti ko kayo na mamuhay saan? Ito na yung verse. Pagkatapos na binigyan tayo ng assurance ng kaligtasan, walang sinasabi na pwede na tayo mamuhay sa kasalanan. Wala po. For we know that our old self, okay, old, luma, na sarili o pagkatao, ano nangyari? Was crucified with Him. Ano ibig sabihin? Death. Diba? Isa rin yun. Kasi namatay siya sa cross. Na tayo ay napako kasama ni Kristo dahil tayo ay nakasama sa kamatayan ni Kristo with Him. So that the body, okay, ruled by sin, might be done away. Paano mawawala yung sin sa atin? Done away. Okay? Sabi nito that we should no longer be slave to sin. Tanong, bakit hindi na tayo magiging slave to sin? At parang yung sin, parang hindi na magro-rule talaga sa atin, parang natanggal yung lakas niya. Lakas ha? Kaya nabanggit ko yung magkakamali pa rin tayo, magkakasala pa rin tayo, pero yung lakas ng kasalanan, hindi na. Wala na siyang lakas. In short, nagkakamali lang tayo, nadadapa, nagkakasala, pero wala na yung lakas talaga. Okay, tanong, paano nawala yung lakas ng kasalanan? Gusto ko maintindihan nyo. Okay, ganito po. Ang namatay na, wala nang lakas ang kasalanan. Okay? Lagay natin sa ganito. Ayaw ko kasi magbanggit ng mga kasi ayaw ko maging conscious kayo, sa isang patay. Okay? Kunyari, ang addiction niya ay pagyoyosi. Hihingi pa ba siya ng yosi sa isang taong patay? Sagot? Hindi na po. Sa isang taong patay, excuse me po wala itong tao na ang kanyang kahinaan, minsan mga nagkakaanuhan pa sila ay lasinggero yan. Sila lang naman, nakuha nyo sa barangay, lasinggero yan. So namatay na yon. Okay, hihingi pa ba yun ng alak? Sagot? Bakit?
Nakuha nyo? Hindi dahil hindi lang siya makakakilos. Mamaya may sense yung sinasabi ko, may sense eh. Sa isang taong nung nabubuhay ay kahinaan niya ay pagsusugal. Okay? Excuse me po baka naano ko kayo, hindi ko na intention yun. Siya'y namatay. Hahanapin niya pa ba yung cellphone niya para mag-scatter? Gagawin niya pa po ba yun? Bakit? Okay. Tanungin niyo ako, may verse ba yun? Tanungin niyo ako. O, tingnan niyo Because anyone who was died, okay, who has died, has been set free. Saan? From? Sino yung nakalaya from sin? Yung namatay na. Nakuha nyo? Paano to kukonek sa 1 and 2? Spiritually, we have been united sa kamatayan ni Jesus. Tama? Ano na lang kulang? Ang kulang na lang, we need to count or consider ourselves dead to sin. Because spiritually, we are united sa kamatayan na ni Jesus. Kaya kasama na tayo talagang namatay. Yung consider or count is i-remind natin patuloy yung sarili natin na tayo namatay na. So, nakuha niyo yung point? Pag nire-remind natin yung sarili natin na tayo namatay na, hindi physically na tayo namatay na spiritually kasama ni Kristo, nawawala yung lakas ng kasalanan. Kasi lahat ng namatay na, nakalaya. Saan? Sa sin. Hindi pa tayo patay physically, tama? Pero namatay na tayo spiritually, tama? So habang nabubuhay tayo, we need to consider and count ourselves dead to sin. Pag yun nilalagay mo yung sarili mo, that you are dead to sin, nawawala ang lakas niya. In the same way, tingnan nyo count yourself dead to sin, but alive to God in Christ. So you need to count. Why? Or consider yan. Sa Tagalog, kailangan mong ibilang or ituring ang sarili mo na patay na sa kasalanan. Pero ang totoo, patay na tayo spiritually kasama ni Kristo. Pero you need to count or ituring or ibilang. So means kailangan mo alalahanin yun at maging buhay sa isip mo na ikay patay na sa kasalanan dahil ikay patay na nakasama ni Kristo. So ang taong namatay na, wala na yung lakas ng kasalanan. Ngayon parang ganito, para mas medyo maintindihan niya na. Bakit ang Christian nagkakasala pa rin? Bakit ang Christian nagkakasala pa rin? Kasi, buhay pa tayo, yung katawan nyo, hindi pa yung glorious body. Nakukuha niyo yung point? Ang isang namatay na, hindi na nagpa-function yung katawan. Hindi na maghahanap yun ng mga bagay na makamundo. Nakukuha niyo po? Kaya you need to count and consider yourself dead to sin nung ikay sumampalataya kay Kristo. So nawawala yung lakas niya. Okay? Pero kung ilalagay mo lang sa isip mo yun, nakamatay na ako kasama ni Kristo, pero hindi ka tunay na sumampalataya sa kamatayan ni Kristo para bayaran ng kasalanan mo, spiritually, hindi ka talaga pakasama. You get my point? Ang maraming religion, yun lang yung iniisip nila. So, ang nangyayari, sarili nilang effort na pagpipigil lang sa kasalanan. Nakukuha niyo po? Paano magiging hindi sariling effort na pagpipigil lang sa kasalanan? Kasi pag naniwala ka na si Kristo'y namatay para sa kasalanan mo, lalabas yung gratitude because of the grace of God na binigay sa yung kaligtasan. Dahil yung kaligtasan mo, grace lang yun kasi siya ang namatay para ka iligtas.
Kaya yung paggawa mo ng mabuti at pagsunod sa Kanya, nagiging magaan. Dahil resulta nga bilang pasasalamat. Nakukuha niyo po? Kaya napakahalaga muna yung point 1 na maging united ka sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Paano? Through faith and believing. Ngayon naunawaan natin yung death and resurrection, kaganapan ng ating kaligtasan, naintindihan natin yon. At ngayon, we need to count ourselves dead para ngayon talaga makapamuhay tayo sa Panginoon. Okay? Tingnan nyo ha. Sa totoo ba yun para makapamuhay tayo sa Panginoon? Yan ang sabi. Tingnan nyo. Okay? Tingnan nyo. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Actually, ito medyo dalawa na to na ano nito eh. Ang unang naiisip agad natin dito, pamumuhay. Okay, yung pamumuhay kung paano namuhay si Kristo. Pero dalawa rin yan. Dalawa pa rin. Live with Him. Tanong, nasaan ba si Kristo ngayon? Pero sa verse din na binasa natin, nasaan si Kristo rin? Nasa kanan ng Ama na nakaupo. Di ba sabi kasama tayong uupo? Pero nakaupo na ba tayo ngayon sa heavenly realms? Pero once na tayo namatay physically, ano mangyayari sa atin? Uupo kasama niya, di ba? Kaya assurance of our salvation. Tama po ba? Kaya yung tanong ko sa inyo, saan ngayon si Kristo? Okay? Nasa langit. We will live with Him. Saan? Sa langit. Okay? Hindi mo na agad sa pamumuhay. Okay? Pero hindi ko inaalis yun. Actually, sabi ko nga, pangalawang point yun. Okay? Hindi ko inaalis yun. Pero makikita nyo pa rin yung assurance natin. So, namatay, nanampalataya, kaya nakasama. Kita nyo, so dito, no? Kailangan manampalataya talaga, believe. Believe ulit dyan, yung faith. So, synonyms ba talaga yung faith and believe? Yes. Nakikita nyo, very clear. 10. The death, He died, yung ginawa ni Jesus, He died. He died to sin once for all. So, mamamatay pa ba si Jesus? Never. Tayo nabuhay kasama ni Kristo, right? Yes. Mapupunta pa ba tayo sa hell? Pag napunta tayo sa hell, okay, hindi totoo ang salita ng Diyos. Pag napunta tayo sa hell, excuse me, huwag niyo ako ma-miscommunicate. Actually, magandang way lang to na approach, yung ganung approach na ginagawa ko. Pag napunta tayo sa hell, naging sinungaling ang Diyos. In short, iaayos ko para maintindihan nyo, hindi sinungaling ang Diyos at hindi mali ang Scripture. Kung paano sinabi ng Scripture na tayo binuhay kasama ni Kristo at uupo kasama niya, ganap ang ating kaligtasan. Dahil sa ating pagsampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, sure yun, 100%. Yan yung guaranteed na tayo muling mabubuhay at uupo na kasama ni Kristo. Okay? Sure yun. Ito na ngayon tungkol sa buhay. Ito na, akala nyo ha, kita nyo connected pa rin siya at talagang, ano siya, context. The death He died to sin once. So means, nung tayo namatay kasama ni Kristo, hindi na rin tayo mamamatay. Kung namatay tayo physically, hindi rin tayo mamamatay sa eternal death. Never na rin. Tingnan nyo, ito naman yung sa physical na kaganapan. Actual. But the life He lives, tingnan nyo ha, He lives to God. Ganyan na rin tayo ngayon. Ngayon, para natin mapangyari to actual at sa pamumuhay, tingnan nyo po hindi spiritually. You need to consider yourself, okay, dead to sin. Ibig sabihin, nangyari na sa atin to spiritually, totoo. Nangyari na. Pero you need to consider and count yourself para mangyari sa atin to actual sa pamumuhay. Nakukuha nyo po? Bakit ang mga Christian hindi makapamuhay sa Diyos? Ito lang ang sagot. Hindi nila kinakount or kinukonsider na patay na sila sa kasalanan, which is ang totoo.
Patay na talaga sila sa kasalanan dahil naging totoo nun nung sumampalataya sila na si Kristo'y namatay para sa kasalanan nila. Nakuha niyo po? Pero hindi lang nila kinakount or kinukonsider. Paano nila i-consider kung hindi na ituturo, hindi nagiging clear sa kanila, pero pag tinuturo, kini-clear, at alam na natin, lagi natin i-count at i-consider yung sarili natin from palagi, maging clear sa mind natin. Lalo na sa oras kapag tayo ay natetempt. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey the evil desire. Tanong, ano ang sabi rito? Huwag daw natin ipapa-reign. Okay? Huwag natin ipapa-reign yung kasalanan sa ating mortal body. Nakita nyo, pag namatay na yung tao, okay, yung sin, yung desire ng sin, wala na. Kaya mortal body. Nakuha nyo po. So, tanong, paano natin sabi do not, huwag daw natin hayaan na ang kasalanan ay maghari sa ating katawan. Paano gagawin? Paano gagawin? Yung verse 11, count yourself dead to sin. Nakuha nyo na? Pag ginagawa nyo to, na kinakount nyo yung sarili nyo dead to sin, or kinukonsider nyo yung sarili nyo dead to sin, or tatagalugin ko, kapag binibilang nyo yung sarili nyo na patay na sa kasalanan, or binibilang, or tinuturing nyo yung sarili nyo na patay na sa kasalanan, ano ginagawa nyo? Ito ginagawa nyo, hindi nyo hinahayaan yung kasalanan na mag-reign sa katawan nyo. Okay? Tanong, talaga bang nangyari na kayo namatay na sa sin? Sagot? Yes, kasi kasama kayong namatay ni Kristo, tama? Kung tunay kayong sumampalataya. So talaga nangyari na yun. Ano na lang kailangan nyo? You need to consider, okay, or count yourself dead. Sa Tagalog, kailangan yung ibilang or ituring. Na totoo naman na yun na nga nangyari. Okay, paano natin ayun, paano nyo ituturing or ano? Siyempre, kailangan buhay sa isip nyo yun. Binubuhay nyo sa isip nyo. Nakukuha nyo po? Okay, tuloy natin. 13. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God at those who have been brought from death to life. Nakikita niyo lagi yung death and resurrection. So makikita niyo, totoo ba na sinasabi ko na ang kaligtasan ay regalo at hindi sa paggawa na mabuti? Totoo po ba? Totoo ba na ang turo ko, hindi ko kayo tinotolerate na mamuhay sa sin? Totoo ba na yung katuruan ng grace is ini-encourage tayo mamuhay sa Kanya? Yun ang sabi ng Scripture. Tingnan nyo ha. Okay? God has those who have been brought from death to life. Okay, na tayo ay nakasama sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, at tayo ay namatay rin at muling nabuhay. Kaya ito na gagawin natin. Huwag daw natin i-offer yung bahagi ng ating katawan sa kasalanan na bilang maging instrumento ng mga kasamaan. Pero, rather, i-offer natin ang ating sarili sa Diyos na maging ganun din instrumento ng katuwiran. Bakit? Kasi tayo ay dinala o na-experience natin o napangyari sa atin yung kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya ito nga sabi, and offer every part of yourself to Him as instrument of righteousness. Hindi na kailangan i-memorize yan. Alin? Kung paano pinapagamit natin yung katawan natin noong una sa kasalanan. Ipagamit nyo ngayon yung katawan nyo, yung sarili mo sa katuwiran at para sa Diyos. Ganun lang. Kumbaga,
hindi nyo na kailangan i-memorize, yung sinasabi, hindi na kailangan i-memorize yan. Ganito lang kasimple, pinapagamit natin yung katawan natin noon sa kasalanan. In the same way, kung paano nyo yung pinapagamit, inaalaw, kay pinapayagan, na ipagamit nyo yung katawan nyo sa kasalanan. Ganun lang din, ipagamit nyo ngayon yung katawan nyo, yung sarili nyo, para sa Diyos at sa katuwiran. Okay? Maging instrumento. Etong righteousness to is actual righteousness to, means sa pamumuhay. Okay? Hindi yan yung spiritual and legally righteousness na tinatawag. Okay? Tingnan niyo 14. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Isa-isay natin. Ang kasalanan ay hindi na magiging master nyo. Sa ibang translation or sa ibang salita na parang phrase, ang kasalanan ay hindi na magiging Panginoon nyo. Ang kasalanan ay hindi na magiging hari sa inyo. Ang kasalanan ay hindi na magiging master nyo. Okay? Noon, ang master sa buhay natin, alin? Yung kasalanan. Hindi ka pwedeng tumanggi noon. Why? Because siya ang master mo. Siya ang Panginoon mo. Siya ang hari mo. Yung kasalanan noon. Pero ang sabi, for sin shall no longer be your master. Tanong. Lagyan natin sa tanong, patanong. Bakit? Sabi niyo, bakit? Sinagot. Maniniwala ba kayo sa scripture? Anong scripture? Salita na? So, paano ang kasalanan ay hindi na magiging master mo? Paano ang kasalanan hindi na magiging Panginoon mo? Paano ang kasalanan hindi na maghahari sa'yo? Sagot, because you are not under the law. In short, habang hindi ka naaalis sa pagkaalam o pagkaunawa, okay, about law, nakala mo para maligtas tayo ay sa pagsunod ng law, para maging matuwid tayo ay sa pagsunod ng law, okay? Habang hindi ka naalis doon, ang master mo ay yung kasalanan, or yung kasalanan magiging master mo kasi hindi ka pa naalis sa paniniwala para maging matuwid, para mapawalang sala, o para maligtas ay hindi sa pagsunod sa kautusan. Gusto nyo malaman bakit? Okay? Tanong nyo ulit bakit? Sasagutin ulit. Tingnan nyo ha. The sting of death is sin. Tingnan nyo po. And the strength of sin is... Ano ang strength ng sin? Yun. Ano ang strength ng sin? Sinagot niya, is the law. Alisin mo yung law. Asaan na yung strength ng sin pag inalis yung law? Wala na. Kaya tama yung sinasabi, the power. Okay? The power of sin is the law. So, dito gamit niya strength. So pag tinanggal mo yung law, walang power. Okay? In-explain ko yung mga nakaraan yon. Yung law, ipinaalam nila kung ano yung sin. Pero the more law na ibigay, the more ka nagiging conscious. Tama? The more ibigay yung law, ano nangyari? Yung sin is sprang to life. Nakuha niyo po? Naalala niyo? So, habang hindi ka naalis sa pagkaunawa sa law, na akala mo dyan ka maging matuwid, kailangan ko sumunod sa law para maging matuwid. Kailangan ko sumunod sa law para ako mabalik sa Diyos. Kailangan sumunod ako sa law para maligtas. Hindi po masama ang law. Ibinigay lang yung law para malaman natin kung ano ang kasalanan. Pero hindi tayo dyan mapapawalang sala, magiging matuwid o maliligtas. Kasi pag yan ang nasa isip mo,
intentionally sumusunod ka sa law, pero ang gagawin ng kalaban, babalik na rin ng kalaban, bibigyan ka ng kahinaan para sumuway. Nakukuha niyo po? Kaya ang nangyayari, yung sin, magiging master mo. Okay? Ngayon, ano talaga ang totoo para makalaya na hindi na magiging master natin yung sin? Sinagot niya na hindi yung law. So, ano na ang sagot? Maliwanag, sabi rito, but under grace. Parang ganito, ang sin ay hindi na, no longer, na magiging master mo kasi nasa ilalim ka na ng grace. Kasi yung sin, hindi na magiging master mo kasi hindi ka na nasa ilalim ng law kasi nasa ilalim ka na ng grace. Kung ang tinuturo sa iyo yung law para maging matuwid, okay, mapawalang sala at maligtas, gusto mo sumunod dahil gusto mo maligtas, gusto mo sumunod kasi para mapawalang sala. Pero the more ka, okay, ang sabi doon, ang gagawin ng sin, gagawin niyang opportunity yon. Nakuha niyo po yung sabi doon, para ka lumabag ng lumabag, kaya magiging master mo siya. Pero kung maliwanag na sa'yo, na ikaw ay hindi na nasa ilalim ng law, wala na siyang power. Kasi hindi ka naman kailangan sumunod sa law para maging matuwid eh. Kasi ginawa ka na matuwid through faith, tama? Hindi ka na kailangan sumunod sa law para mapawalang sala. Kasi pinawalang sala ka na by the blood of Christ, tama? Hindi ka na kailangan sumunod sa law kasi para maligtas. Kasi niligtas ka na niya. Ngayon, eto na papasok. Tayo na sa ilalim ng grace kasi niligtas tayo sa biyaya, sa kamatayan niya. Niligtas niya tayo dahil sa pagmamahal niya, kaya ginawa niya tayong pinawalang sala at ginawang matuwid sa pananampalataya sa Kanya. Kaya ngayon tayo mamumuhay ng may pasasalamat, kaya makakapamuhay tayo ng para sa Diyos. Amen? Hindi na sa kasalanan. Okay? Palakpakan po natin. Paano pa rin magagawa to? Balik nyo ulit in practical. You need to you need to count and consider yourself dead to sin. Nangyari na ba talaga yun spiritually? Yes. Nung ikay sumampalataya kay Jesus. Pero ngayon, okay, kailangan natin i-count habang nabubuhay tayo. Why? Kasi may katawan tayo. You get my point? Hindi pa to perfect yung katawan natin. Tama? Actually, hindi lang katawan, pati yung pag-iisip natin, nire-renew pa lang. Hindi pa siya nasa process. Eh, yung katawan natin, future. So, means, you need to count yourself dead to sin. Kung talaga pala tayo hindi na nasa ilalim ng law, di okay lang pala talaga tayo gumawa ng kasalanan kasi hindi naman na tayo nasa ilalim ng law. Di ba tama yun ang papasok sa isip? O kaya na sinasabi ng Bible. What then? Shall we sin? Because we are not under the law, but under grace. Ano sagot? Yan rin yung tinuturo ko. Okay? Tinuturo ko, wala na tayo sa law, nasa grace na tayo, hindi tayo magiging mapapawalang sala, magiging matuwid o maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa law. Tinuturo ko na tayo napawalang sala, naging matuwid at naligtas dahil sa grace. Pero hindi tayo mamumuhay sa kasalanan by no means. Why? Tanong ko ulit, why? Kayo. Why? Hindi nyo masagot? So tatanong nyo sa akin, why? Kasi namatay na tayo kasama ni Kristo. Pabalik ulit. Eh, pastor, kumikilos pa rin sa akin. You need to count yourself dead. Eh, pastor, nagkakasala pa rin ako. Yes, kasi tao ka na buhay pa. Pero hindi na siya magiging master mo. Tuwing ika-count mo yung sarili mo, dead to sin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Okay. Yan no? Di ba dito ano sabi? Mamumuhay ba tayo sa kasalanan? Because tayo hindi nasa ilalim ng law, hindi sa grace. Ano sagot? Ganito rin sa 2. By no means. We are those who have been died to sin. How can we live in it any longer?
Okay? Namatay na tayo sa kasalanan. Nung namatay tayo, kasama ni Kristo sa verse 3, through baptism. Yun yun. Naalala nyo? Verse 3. At anong baptism? Water or spiritual baptism? Kasi kung water lang, bakit tuwing naliligo tayo, hindi naman talaga naaalis yung doon? Nakuha nyo? Kasi that is physical, hindi niya kayang alisin yung spiritual. So, dapat spiritual din para sa spiritual na problema. Ang sin ba spiritual? Sagot naman. Tanong, ang sin ba spiritual? So, kaya bang alisin ng tubig na literal? So, anong makakapag-alis? Spiritual. Kaya anong baptism yon? At paano tayo nabaptize spiritually? Nung sumampalataya tayo sa death and resurrection. Umiikot lang, nakukuha nyo po? Kaya nga united na tayo sa kanyang kamatayan. Okay, yan, we need to count. Ito na lang ang gagawin natin. Application, practical sa pamumuhay. Kung bakit may mga Kristiyano, kung bakit may mga Kristiyanong namumuhay sa kasalanan, hindi nila kinakount or kinukonsider, binibilang or tinuturing ang sarili nila patay. Nakukuha niyo po? Kaya namumuhay pa rin sila. Pero ang totoo, pag namatay na ang tao, hindi na iniisip ang kayamanan. Bakit? Ano'y mo ang kayamanan sa kabilang buhay, hindi mo nga madadala. Totoo yun, tama? At alam mo, totoong-totoo yun. Totoong-totoo yun. Parang ganito ng konti, alam ko pwede nyo akong ipilosopo. Okay, yung pera natin dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng ipilit ipamilya sa ibang bansa. Kailangan mong ipagpalit muna sa pera nila. Tama, kaya ipapulusopon nyo ako doon. Pero hindi mo kayang ipilit na yung pera natin mismo na valuable sa atin dito sa Pilipinas, yun ang ipamimili mo diretso. Kailangan mo muna ipagpalit kasi sa kanila, yun ang may value sa kanila. Yung pera nila. Sa kabilang buhay, parang ibang bansa at higit yun. Nakuha niyo yung point? Yung mga yaman natin rito, hindi natin madadala at hindi natin pwedeng ipilit yun dahil wala nang value yun sa kabilang buhay. Nakuha yun kahit madala mo pa. Okay? So bakit umiiral sa atin ang malakas yung mamuhay sa sarili? Kasi hindi pa natin kinakount ang ating sarili. Dead to sin. Ibig sabihin, nakukuha niyo po, malakas yung natin na rito na, gusto ko na ganun, so forth. Na napapalayo tayo sa Diyos. Kuha po natin? Okay. Tayo namatay na kasama ni Kristo. At pag yun, kinamot natin yung sarili natin, dead to sin, tingnan yung baliktad alive to God. Ito yung tanong ko na medyo kanina. Sabi rito, don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey. Okay, ko ng konti ito. Konti lang. Okay, kailangan ko na magtapos. May mga time parang nasusunod nyo ba yung kasalanan? Okay, yan ang sabi kasi. Tingnan nyo Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey. Okay? Tingnan nyo whether you are a slave to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. So ganito, either slave ka sa sin, or slave ka sa pagsunod. So tama ba yung tanong kanina? Dalawa lang yun, hindi tatlo. Nakita nyo? Either slave ka sa sin, or slave ka sa pagsunod. Tama po ba? Ngayon, medyo nakaka-confuse lang kung saan tayo slave. Alam niyo why? Kasi nakakasunod pa rin tayo, 'di ba? Kasi kung saan tayo daw sumusunod, doon tayo slave, tama? Nakakasunod pa rin tayo minsan sa alok ng temptation. Tama? So saan talaga tayo slave? Okay? Ito ang sagot. Tingnan niyo na.
sa 17. But thanks be to God that though you used to be slave to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. Okay. Ang unang niya, salamat sa Diyos. Anong ibig sabihin yun? May ginawa ang Diyos. Yung tanong na, slave pa ba ako sa sin ngayon na bilang Kristiyano or slave ako sa righteousness? Ang unang sagot niya, salamat sa Diyos. Na alin? Na nung una, you used to be slave to sin. Nung una. Ano na ngayon? In short, hindi. Yun ang sagot. Yun yung totoo. Kailangan ipasok niyo yung sarili, yung isip niyo, hindi sa emotion o feelings, kung hindi sa conviction ko ano yung totoo. Okay? Na tayo ay tao na tetem at nagiging mahina, okay? Kaya bumabagsak sa pagkakasala. Okay? But we are no longer, okay, slave to sin, kasi pinalaya tayo nung tayo sumampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan. Kaya naging united na nga tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay. In application, we need only to count ourselves. Nakukuha niyo po yung point? So, nung una, okay, ibig sabihin nung una na wala pa tayong relasyon, nung una hindi pa tayo united kay Christ sa kanyang kamatayan muling magpagkabuhay, ibig sabihin talagang slave tayo sa sin. Ito naman ngayon, you have come, ito na, to obey from the heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. Naalin yung teaching? Teaching about the gospel of grace. Na tayo'y napawalang sala, tayo'y naging matuwid, tayo'y naligtas, at ang talagang solusyon para makapamuhay tayo ng tama is the grace of God. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay? Yan talaga. So ngayon, ano nangyayari lang? Tayo ay natetem at nagiging mahina. Bakit tayo nagiging mahina? Bakit tayo nagiging mahina? Kasi yung body natin, eto pa, hindi pa perfect. Okay? Pero paano naman tayo lalakas? Okay? Through the Word of God na magiging buhay sa mind natin at ang isa doon na pinakano, we need to count ourselves dead to sin. Amen? Okay. You have been set free from sin. Even though nagkakasala tayo pa rin. Pero ano na tayo? We have been set free. Anong gagawin natin para mangyari yon sa actual na pamumuhay? You need to count, consider yourself dead to sin. Amen? Kasi parang ganito kaya kayo nalilito rin sa akin pagpapaliwanag. Merong spiritual na katotohanan at meron ring actual na kaganapan. Nakuha niyo po? Spiritually, tayo ay malaya na kasi hindi tayo malaya sa kasalanan. Spiritually. Okay? Tayo ay malaya na sa kaparusahan ng kasalanan. Okay? Spiritually. So yun sa kaganapan, kailangan ma-experience din natin yun. Okay? You have been set free from sin and have become, ano na? Slave to Righteousness. Paano yung slave to righteousness? Mabilis na to, huwag na kayo mag-alala. Ganito lang yon. Kung paano kayo naging slave to sin before, ganun lang yung slave to righteousness. Yung noon, parang hindi kayo makatanggi sa sin. Ngayon, hindi kayo makatanggi sa paggawa ng matuwid. Nakuha nyo? Yung parang ganito. Honestly, nakakatamad mag-Bible study. Pero bakit hindi ko matanggihan? Slave ka na kasi sa righteousness. Nakuha nyo? Parang nakakatamad hindi umatin na yung Sunday. Pero bakit parang may tumutulak ko, parang hindi ko matanggihan, parang hindi ko rin mapigil na hindi na lang ako umatin. Actually,
parang may nagtatalo na dalawa na wag na lang ako umatin. Pero sa isang banda, hindi ko maano yung sarili ko na hindi aatin pa rin ako. Why? Kasi slave ka na sa righteousness. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen po ba? Okay, ganun din, hindi mo na rin matanggihan. Okay? Yung iba, parang nangihinayang ako mag-offering. Pero may bakit hindi ko makayanan na hindi ibigay ito. Bakit bakit magbibigay pa rin ako? Because you are a slave to righteousness. Amen? Ganito lang, kung paano noon na naging slave tayo sa sin, alam nyo na yun. Nakuha nyo kung paano yun, tama? Ganun lang din ngayon, babalik na rin mo. Or ganun na yung nangyayari. Kasi slave na tayo sa righteousness. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Nung tayo slave pa sa sin, tignan nyo yan kasi ang turo ng Bible eh. Noon na slave pa tayo sa sin kasi wala pa tayo kay Christ, hindi pa tayo united sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya slave talaga tayo sa sin. Yun ang tawag sa atin. Pero nung tayo naging united na, hindi na tayo slave to sin, but para mapangyari sa buhay natin yun, we need to count ourselves dead to sin. Okay? Para ma-experience natin yun. Tuloy natin to. What benefit did you reap at that time? At that time. Yung panahon na yon. So means noon yon, tama? Sagot naman. Noon yon, at that time, from things you are now ashamed of. Ano daw ang nabe-benefit mo o nare-reap mo nung time na yon na kinakaya mo na ngayon? Okay, so makikita niyo pagkakaiba na, no? Na kinakaya mo noon, ngayon, anong benefit at anong nare-reap mo nung tayo slave pa sa sin? Slave sa sin. Ano po? Those things result in palakas? At anong death to? Sa Bible merong ilan? 3. Nakuha niyo po? Spiritual, physical, at eternal. Okay? So sa atin, tapos na tayo sa spiritual, eternal, okay? So may physical tayo ma-experience, tama? Sa dulo natin. Pero nagiging madali or laging kapahamakan nangyayari sa atin. Nakukuha nyo? Resulta, consequence ng paggawa ng kasalanan. Okay. 22. But now, nakita nyo ngayon. Sabi nyo ngayon. Kasi Christian na tayo, amen? Kasi united na tayo ni Christ, amen? At dapat lagi natin i-consider at i-count yung sarili natin dead to sin. But now that you have been set free from sin and have become, ano na tayo? Dati slave saan? Sin. Ngayon slave tayo saan? Sa righteousness at kay God. Okay? Ano naman benefit niya? The benefit you reap saan? Leads to holiness and the result is ngayon. Dito pwede kayo magkamali. Ito na lang explain ko ng konti. Ang iniisip nila, ano to? Eternal life is buhay na walang hanggan. Tama? So iniisip nila, pag sila ay umiiwas sa sin, ang bunga nun is buhay na walang hanggan. Or, sa isip nila, kaligtasan. Hindi ganon. Okay? Pakinggan nyo po. Ano ang eternal life? Eternal life ay buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin nun? Pag ikay namatay, pakinggan nyo hindi ka na pupunta sa eternal death kasi nga, you have eternal life. Tama? Tama po ba? Amen. Ito mahalagang tanong. Kailan nagsimula yung eternal life mo? Kailan nagsimula ang eternal life mo? Yung tinanggap pa si Christ o pag namatay ka na, saan magsisimula ang eternal life? Sino nagsasabi na yung eternal life magsisimula nung namatay na tayo? Yung namatay na tayo physically, doon magsisimula ang eternal life.
Sino nagsasabi na yung eternal life nagsimula nung tumanggap na tayo? Yan ang tama. Okay? Yung eternal life na na-receive mo nung sumampalataya ka. Kaya pag namatay ka, para ka lang pumikit. Kasi you have eternal life, para ka lang pumikit na natulog. Kasi tuloy-tuloy yun dahil nga buhay na walang hanggan. Kailan nagsimula? Nung sumampalataya ka. Okay? So may eternal life ka na. Pero nung may eternal life ka na, kasama nung nabubuhay ka pa, doon ka nakukonfuse. You have life. Nakukuha nyo? Hindi death. Yung death is kapahamakan. Tama? Yung life is ano? Buhay. Nakuha nyo po? Kaya kapag ikaw ay slave kay God, meron kang eternal life sa kabilang buhay kasama niya, pero sa buhay na ito, dahil dito na-receive mo na, may buhay ka na buhay, hindi death na kapahamakan dito sa buhay na ito. Naintindihan po natin? Amen. Tama po ba na ang consequence ng sin is what? Death. Na pag ikay Kristyano na bumuhay sa sin, ano may experience mo? Kapahamakan dito. Tama? Pero kung ikaw ay Kristyano na namumuhay para sa Diyos, ano mo? May eternal life ka. Means talaga na may eternal life ka because that is gift of God sa kabilang buhay na makasama si God pang walang hanggan. Pero dito pa lang ibinigay na sa'yo. Kaya you have life here. Okay? You have life here. Pag hindi nyo na-experience yung eternal life nyo na meron na kayo, nakuha nyo? Meron na kayo eh. Sure ba kayo na meron na? Amen. Kasi tinanggap nyo si Christ, tama? Amen. Pag namatay kayo, didilat lang kayo para kayo natulog, tama? Kasi natanggap nyo na eh. Pero habang hindi nyo na-experience yan dito, ibig sabihin, hindi ka namumuhay sa Diyos, hindi namumuhay ka sa sin. Kaya merong death. Pero hindi eternal death. Nakukuha nyo? Kapahamakan, resulta, consequence, dahil sa pamumuhay natin dito. Magulo ang buhay. Okay, isa na lang. Ito totoo na. Pag sinabi bang eternal life means merong life tayo rito, ibig sabihin ba lagi bang ginhawa yung buhay na hindi ka makakaranas ng kahirapan financially? Kasi hindi yun ang ibig sabihin ng buhay sa Bible. Sabi nga sa Bible, pa nga, life does not consist in the abundance of your possession. Ang ibig sabihin niyang life, dahil may eternal life ka dito pa lang at meron kang na-experience na life, is yung tunay na meaning ng life. Unang-una, merong purpose. Hello? Ang life dapat may purpose. Pag walang purpose, hindi yun life. Kaya naano mo, bakit ba ako nabuhay rito? Bakit ang buhay paikot-ikot na lang? Aaten ako sa Sunday, tas para matulog. Paikot-ikot na lang. Yun na lang lagi kong ginagawa. Ikot na lang ng ikot. Uuwi ako, tapos magsha-shopping na. Magmamamasyal na. So, yun ba yung life? No. Ang life is merong direction. Amen? Amen. Yung life ay merong purpose. Yung life ay may kabuluhan, may meaning, meaningful. Amen? Amen. Yung life ay merong kapayapaan. Tama? Amen. Yung life ay merong kasiyahan. Amen? Amen. Yun yung life na binigay. Simula nagkaroon tayo ng eternal life. Dito pala dahil na-receive natin, we have life. Ngayon, kung namumuhay tayo sa kasalanan, mawawala yung joy. Nakukuha nyo? Nawawala yung peace of mind. Pakinggan nyo, nawawala yung meaning ng life. Nawawala yung purpose ng life. Nakukuha nyo, nababalik tayo sa temporary na mundo na as if parang ito ang buhay natin. Alalahanin natin, balikulin natin, we need to consider death to sin. Amen. Palakpakan po natin siya.